I'm so scared. Ako patuloy eh. Bakit scared? Kasi this will be the first time that the actor is going to see the film. Talaga yung pelikulang ito, ang nakakita pa lang nito ay ako, producers. Hindi ka nagpe-playback direct? Oo naman, syempre. Pero yung pag na-edit na, tapos yung post-prod at kompleto na lahat with music and sound, first time ito mapanood ng mga artista. So parang mas kabado ako doon kasi sana magustuhan nila. At syempre sana magustuhan ng mga kapanood ngayon para at least ma-encourage namin sila mag-share sa social media, makagawa ng word of mouth na promotion para pag pinalabas ito, hopefully sa Halloween, sa October ay mas matunog na at mas kilala ng tao. So may grand ano pa siya? Yes, may balak kami na ilabas ito commercially. Yes, for Halloween. Tama-tama yun. On the rate of 1 to 5, 5 being the highest, that's scary. How scary is this? Ito ay, pwede mo sabihin kasi ito ay MTRCB. Ito ay R13. So, ayaw naman namin kasing full-on ito na gore fest. No, it's not like that. It's still na pwede itong mapanood ng ordinaryong mga mamamayan, ordinaryong manonood na hindi gaanong mandidiri sa mga makikita nila sa screen. At syempre merong kaunting suntok sa dulo ng pelikula na may gusto pa namang sabihin yung pelikula kahit so, may aral na natutunan si Lala Soto. Yes. Ano? May aral na natutunan si Lala Soto dito. May 13 lang ang bibigyan. Yeah. Totoo. Ko talaga? Pero hindi ka nag-worry direct na baka maano ka rin, R18, mas ma-X, ganyan. Hindi naman kasi ina-attempt talaga namin na mag-13. Kung hindi man, may PG-13 ba? Yes. May PG-13. Basta 13 yung threshold talaga na inuno namin eh. Ini-aim talaga namin. At nakuha naman namin yung goal na yun. So, ganda yun, di ba? Kumusta yung performance ng Jillian? Sinabi ko na nga na anong tawag dito, ilalaban ko si Jillian para sa Best Actress dito sa role na ito. Mapapanood nyo. So, may isa siyang, basta, spoiler kasi, may isa siyang mahabang eksena dyan na grabe, ang command talaga nung eksena ay nandoon. So, ayun. Kumusta experience sa Cinec Maynila doon? Kasi nakasali ka na sa ibang festival. First time ko to sa, ang napansin ko sa Cinec Maynila, mas laid back, mas chill. Mas gusto ko yung ganito kasi baka dahil ba nakailang festival na rin kami. Pero ito, mas hindi kami stress dito. Mas chill lang, kalmado lang. We're enjoying the festival. At yun. Okay to, no? Mas chill lang. Oo. Hindi ka ngarag, hindi ka tarantana. You have to go from cinema to cinema. Tapos kung ano-anong mga ina-attendan na mga side events. Diba? Minsan may mga lectures pa, mga conferences. Ito talagang, it's the festival, focus on the film. Tapos, yun, you just promote your film. Totoo. Isa ding revelation para sa akin si Christoph dito na mahusay siyang pareho sila ni Jillian na may moment dito sa pelikulang ito. Alam niyo man ako sa director, binibigyan ko talaga ng parang spotlight. Yes, ang bawat pag-arte ng bawat actor, lalo pat kung ensemble, yung piece, at ito ay ensemble ulit. So kanya-kanya silang may kanya-kanya silang mga moments. So nagustuhan ko yung ginawa ni Christoph sa binigay ko sa kanyang oras para mag-shine siya sa akin. What's your inspiration sa outfit? Sa outfit ko, parang gusto ko lang talaga pantayan yung buhok ko kasi edgy siya. So I think baka bagay edgy sa akin, ganyan. So nakita ko lang siya online. Tapos may mga spare akong necktie sa bahay. So sabi ko, gayahin ko siya. Pinagdugtong-dugtong lang yung necktie? Yes, kasi na necktie. Sino nagtahe? Yung tito ko, baka gusto niyo magpatahe. Pero yung hairstyle mo ngayon yan, fresh yan. Wala, noon pa nagpakata ng hair. Simula po nung ginawa ko yung Punjab Princess. So, ito bang yung era of Jillian Lucenzo? Hopefully, yes! Pero yung reaction ko parang hindi pa rin. Hindi pa din Lumang Jillian pa rin. Pero anyway, Jillian, although natanong na ata kanina, anong masasabi mo sa sinabi ni Direk sa amin na ang husay-husay mo, bet na bet niya manalo kang Best Actress? Siyempre, nakakatawa yun. Coming from Direk Calvin Japan, diba? Alam naman natin na award winner actor siya. So, yung makatrabaho pa nga lang si Direk, isang malaking karangalan.
Tapos yung masabi niya pa yun about me. So, nakaka-excite ako mapanood kasi ngayon ko pa lang din mapapanood yung pelikula namin. Tapos, yun. Well, hopefully, pero we don't expect anything para hindi tayo masaktan. Paano na po yung audition ba? Hindi po ako nag-audition. Sabi po ni Direk, parang nag-a-ask sa mga kakilala niya. And nireko po ako ni Tita Irma Adlawan. So, Tita Irma, thank you so much! Wow! Ayun. So, anong ngayon? Pang ilang movie mo na to, Julia? Pang ilan? Oo, hindi mo na mabilang. 4, 5? First lead mo. Pero first lead. First lead. So, very memorable ito. Oo naman. First lead. Tapos kasali pa sa film festival. Tapos with Direk Alvin niya pa. Ano yung expect mo sa outcome ng movie? Kasi sabi ni Direk, sinurpresa talaga kayo. Hindi niya kayo pinapanood. Ngayon lang talaga. Ngayon lang talaga. So, hindi ko alam. Kasi ang tagal na rin last year pa namin ginawa. So, hindi ko alam kung ano na yung mga ginawa namin. Pero we all believe in Direk Alvin. Kasi may mga shoot kami na hindi pa namin alam kung ano talaga yung kakalabasan. So, yun. Na-excite ako panoorin din siya. Ano, may mga ilang mga eksena ba dito? Gugulatin ba kami? May mga eksena ka ba dito kagulat-gulat para sa viewers? Maraming eksena kagulat-gulat, hindi lang sa akin. Yeah. Ano yung pakiramdam na ikaw naman tinatakot na yun? Ako naman yung tinatakot ngayon. Ewan ko. Ano ba? Siyempre nakakatuwa kasi ako naman yung tinatakot, hindi na ako yung nananakot, diba? Like yung before, 2 pelikula rin yun na ako yung pero right now, hindi naman ako. So, abangan niyo. Paano kaya ako For a matakot? change. For a change. Paano yung shoot niya? Gano'ng kahirap yung shoot? Talahib talaga na siya. Oh, sa Talahib. Nalahiban talaga siya, tapos gabi talaga kami nag-shoot kasi mostly night effect kami. Pero, ayun. Puro damo. Okay naman. Kaya naman yung amoy ng mga damo. Hindi, okay naman siya. Hindi naman kami nahihirapan. Sobrang smooth sailing ng shoot namin. Wala naman naging problema sa set. Okay mga kasama lahat ng ka-work namin. So, masaya siya overall. Kumusta working with Christoph? May re-review kami sa'yo mamaya. Ay, re-review mo? Ay, sige tayo, working with, sagutin mo na yung tanong ko. I was working with him. Okay naman po. Okay na okay. Kasi open na tao si Christoph. And everyone. Kuya Joen, Kuya Jess, lahat ng characters, lahat ng cast. Very open sila. Ang dami ko rin natutunan talaga sa kanila. Gusto ka nga raw niya ligawan nung nag-shoot kayo. Kaya lang, ang alam niya, may ka-love team mo daw noon, jowa mo rin. Kaya na-off siya. May jowa ba ako Hindi noon? niya iniisip niya. Hindi naman niya alam kung ano. Basta yun lang. Si Christoph? Oo, kaya naalangan daw siyang ligawang ka. Hindi. Wala nga pinaparamdam yun. Pero just in case, pwede, di ba? Pwede ba? Ay, bawal. Pera muna. Pera. Pera mo. Yun ang priority. So, wala kang love life talaga as in. Never ka na pa nagka-boyfriend? Pero right now, parang wag muna kasi nakakapagod siya, nakaka-drain siya. Siguro self-love muna. Nakaka-apekto. Si Ives, hindi kayo naging joke. Yun ang inaalala ni Christian. Sabi nga, tanong mo. Hindi ba tanongan? Pero hindi ka open. Hindi ka Ngayon? Pursuitors. Dating. Dadating naman po yun eh. Kasi kung naayos mo na yung sarili mo, diba? Parang mag-uo ka na sa person. Kusang dadating yung mga ganyang bagay. Pero as of now, survival muna yung kailangan natin isipin. Kasi ang hirap ng buhay ngayon. Diba? Pero on your stage of your career, ano pa yung gusto mong ma-achieve? Ang dami pa. Wala pa po ako nandito pa lang po ako sa simula. So, ang dami ko pa gustong gawin. Ang dami ko pa gustong ma-achieve. Ang dami ko pang gustong makatrabaho. Ang dami ko pang gustong matutunan sa pag-acting. So, malayo pa. Alagang-alaga ka talaga ng beauty derm hanggang ngayon. Yes! Beauty derm! Meron ba kayong products dyan? Ay, thank you, Alright. Gina.